Breaking news, former Ako Bicol Representative Saldico says he did not benefit from the alleged 100 billion insertion in the national budget. Walang perang napunta sa akin, lahat ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Sabi niya sa kanyang second part ng video na nirelease ngayon pa lang po. Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approved na. Sabi diyan, in light of the serious allegations recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines calls for truth, justice, and due process to prevail. It is a Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, nirelease na ni Saldico yung second part ng kanyang supposed pasabog. Breaking news, former Ako Bicol Representative Saldico says he did not benefit from the alleged 100 billion insertion in the national budget. Walang perang napunta sa akin, lahat ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Sabi niya sa kanyang second part ng video na nirelease ngayon pa lang po. Yan, yung kanyang Facebook page. Panoorin mga kababayan, narito po ang ikalawang bahagi ng aking paliwanag. Dito ninyo makikita at maunawaan na totoo ang mga payag ng isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, panoorin natin mga kababayan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Marty Sy, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Madali lang naman gumawa ng ganyan mga picture-picture po.
After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ay part 3 pa pala. So makikita ninyo yung script na binabasa niya, pinuputol-putol mga kababayan ni Saldico. Recorded at once. At siguro, ang intensyon nito, tama yung sinabi ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, na ginagamit para gatungan po ang political, yung destabilization po, sabi ng CBCP. Kaya serious siya. Halimbawa, maniwala yung mga tao, mag-aalsa po para mag-people power. Ito ang intention siguro po. Kaya sabi natin, si Saldico po, babayan ko, dating seminarista din ito, magkabobote siguro na pakinggan niya yung advice ng CBCP. Ito yung statement ng CBCP. Sabi dyan, in light of the serious allegations recently made public by Representative Saldico, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines calls for truth, justice, and due process to prevail. If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities under oath and supported by verifiable evidence. Public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues. For the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. We likewise caution against the political exploitation of these allegations, especially when released at sensitive moments that may inflame public sentiment or be used to influence political outcome. Na yun mga kababayan siguro ang rason kung bakit may part 1, part 2, part 3 hanggang dumating yung scheduled rally ng INC in other groups na allied mga kababayan sa mga Duterte na ang intention po iupo si Sara Duterte at pag nakaupo si Sara wala na pong investigasyon sa flood control scam. So yun ang ating unsolicited advice kay Saldico. Makabubuti siguro kabayan, pakinggan mo itong sinabi ng CBCP bilang dating seminarista para ito sa inyong ikakabuti. So sabi ng CBCP po ni Cardinal David, the Filipino people deserve clarity, not conjecture, truth, not rumor, accountability, not manipulation. We appeal to all parties involved to act with honesty, courage, and responsibility. May every step taken in this matter serve the cause of justice and strengthen rather than erode our people's trust in the institutions tasked with safeguarding our democracy. So, sa tingin ng CBCP, madaling sabi, itong video is designed to manipulate people na mag-alsa mga kababayan laban sa present administration. At siyempre, opo si Sara. Ayaw ng CBCP sa ganon. Yung kaguluhan mga kababayan na ginagatungan po para pagtakpan yung mga kamalian. And as stated ni Ting Lacson, itong mga ganitong statement po, walang property value. Yan po yung sabi ni Ting. Hindi man under oath niya. Wala, narration. Narration lang ito. Hindi naman siya under oath. Pumunta siya rito, mag-take oath siya.
at sabihin niya yung statement niya, then, may probative value. Pero what do you make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the President. Why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Ngayon si. Second, Kaya malabo yung claim ni Saldico. bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko Yung walang common sense lang, maniniwala sa ganyang kwento. nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Correct. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung dito? Correct. Nagpa-insert pagkatapos i-veto. Ano yon? Kaya malabo po ito. Kahit yung unang parte ng statement, pati itong parto at lalo na siguro sa part 3. Kasi pinitaso niya, ginawang serye, mga kababayan, na malinaw na ang intensyon, gatungan po yung destabilization. Saka remember, yung aid ni Saldico, na na-mention po ni Gutesa, nag-deny po na involved sila sa pag-transport na suitcases na punong-puno ng cash, ng basura. Ito yung report ng September 26 ng Rappler. Saldico's aides deny involvement in transport of suitcases filled with cash. Nag-execute sila ng affidavit after na mag-testify si Gutesa. So, paano to? Sabi dyan, two personal assistants of Ako Bicol Representative Saldico, whose names were mentioned by the congressman's former security consultant during the Senate Blue Ribbon Committee hearing into flood control projects, denied having knowledge of cash-filled luggages or luggage deliveries to the residences of Ko and former House Speaker Martin Romualdez. Mark Bunagan and Alan Colisio submitted separate sworn affidavit on Friday, September 26, refuting Orly Rigala Gutesa's claim that they were cost security assistants. Sabi nila po, we only work together as personal assistants for Congressman Saldico's relatives from February 5, 2025 until August this year. I later found out that he stopped working starting August 6, 2025, sabi ni Colisio. During the entire time that we worked together, I do not recall, have not heard of or read anything about the alleged transport of bags of money to different places. Not once did we ever bring or were made to bring a suitcase of money to any location, especially not to the 56th floor of Horizon Residences, Taguig City, nor the 42 McKinley Street, Taguig City as claimed by Orly Rigala Gutesa, sabi po ni Bunagan. So sa second part ng statement ni Saldico, as usual, tulad ng naunang parte na video na kanyang nirelease kahapon, punong-puno ng butas po. Ang butas kasing laki ng butas ng ilong ko. Kaya yun ang advice natin kay kabayan, Saldico. Pagpagagamit sa mga kalaban ng gobyerno, ang maganda niyan, kipag-cooperate ka sa investigation. You have to heed the advice ng CBCP bilang dating seminarista para po hindi kayo mapahamak. At sabi ng ating Pangulo, yung mga contractors may mga flood control projects na substandard at ghost, pwede naman kayo makipag-negotiate sa akin niya at gawin uli, okay na. O di ba? May solusyon ang ating Pangulo sa mga problemang ito. Ang gusto lang naman ng ating Pangulo, maayos ang implementasyon ng mga projects. Hindi yung mga ghost at substandard. Kasi tingnan naman po ninyo yung nangyari sa Cebu. Di ba po?
maganda ang mithiin ng ating gobyerno. Dahil po ang daming sabit, contractors, DPWH official, senador, congressman, gusto nilang pagtakpan. At tingin ko, ginagamit si Saldico para mapagtakpan ito ng tuluyan at ang intensyon nila katungan ng destabilization. Comes now the release of series of statement galing kay Saldico na ngayon yung parto po, nirelease na po. Okay po, mga kababayan, malinaw na. Malabo po yung statement ni Saldi na nagpa-insert yung Pangulo ng 100 billion pagkatapos binito niya 194 billion. At bakit, mga kababayan, magpapa-insert yung Pangulo sa kanya na pwede naman niyang direktang gawin sa NEP? Ang uutusan lang niya si Amina Pangandaman, Budget Secretary. Illogical po itong script na pinabasa kay Saldico, mga kababayan. Ayan lang po. Huwag kayong sasali po sa rally. May banta po na baka matulad sa Plaza Miranda bombing, madamay po kayo. Brotherly advice sa bawat isa sa atin na baka simple itong nangyayari. Delikado po. Huwag maging casualty sa politika po na gusto nilang mangyari. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.